Okay mga kapatid, hindi natin papalampasin panoorin itong mga balitang sunod-sunod na dumarating. Galing po ulit ito sa Pinas News Insider. Nagagawan ho natin ng reaction video at opinion mga kaibigan. Abay, kapag ka-election ho talaga, pagulo ho ng pagulo. O wag na ho natin patagalin to, nasa description po ang ating Pinas News Insider na ating panonoorin ngayon at bibigyan ho ng opinion at reaction. Ito po ang title, Confirm Good News, Finish na, Tiklop ang Palasyo. Senado Kamara tinanggalan ng maskara ni Tito Soto. Anong meron? Samantalang di ba kaanib to. Tingnan natin kung gaano katotoo ang balitang ito. Kaya kung ready na kayo, i-play na po natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang hindi na talaga mapigilang magkalabasan na talaga ng baho matapos ang walang katapusang kaliwat kanang siniraan, halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at di umano'y ginapang ang pirma ng isang araw lamang para lang ma-impeach sa Kongreso at para lamang raw malihis ang taong bayan sa tunay at totoong usapin ng bayan. Oo, kumbaga diversion ho ang nangyayari patungkol sa BICAM, tapos sinasapawan ng issue ng impeachment, di ba? Tungkol sa di umano'y kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na siyang ibinunyag sa isang press conference ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang pananahimik, mukhang bumaliktad na at sumabog na ang dating Senate President at senatorial aspirant na si Tito Soto. Tila binasag na nito ang katahimikan at di mapigilang magsalita na sa publiko. At tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ng palasyo at kongreso at ang pumalit sa dating House Chairperson Appropriation na walang iba kundi si Stella Gimbo. Matapos nitong magsalita at pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari. Nasabing BICAM report na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan. Matapos ang tila pananahimik ng dating senador at Senate President na walang iba kundi si Tito Soto, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo at lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Gimbo. Ayon pa sa inilabas na balita online ng Abante, Tito Soto, inupakan si Gimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Gimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugunit ang laging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Gimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na technical staff. Base ko sa pagkakaunawa ko kasi sinabi din ito ni Banat Bay, mga kapatid, ayon lang din sa pagkakaintindi ko, opinion ho natin, parang ipinagkatiwala dun sa technical o yung mga nag-e-edit yung budget, bilyong halaga ho yun. Ipinagkatiwala mo na kung magkakamali o hindi, sa bagay, gagawa naman din ng paraan, pero hindi ho biro yung laki nung halaga ng inedit-edit. Ko po.
Hindi ho biro yun kasi bilyon ang usapan doon, di ba? Tapos ipinagkatiwala mo lang doon sa edit. Technical. Tingnan natin mga kapatid, oh. Graphical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na itama ang mga ito. Sa Okay. ad pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point of signing by the BICAM Alam nyo, parang ang hirap intindihin nito, no? Ikaw, ordinaryong mamamayan na umaasa lamang sa akap, AIK, etc. Maiintindihan. Ako, di ko na iintindihan. Ang pagkakaalam ko, parang base lang sa opinion ko sa naririnig ho natin ngayon, at sa sinabi ni Banat Bay, parang pare-parehas tumugma eh. Parang inasa nila yung mag-edit ng 200 billion. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Oh my dear, bakit ganito? May intindihan ba yan ng mga kababayan natin? Yung mga technical, di ba? Aray ko. members ay lahat naman po ng appropriation Base sa aking opinion, mga kapatid, nadudumihan na ako sa nangyayari. amounts have already been decided upon. Wika ni Gimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ministerial na lamang? Paano ko uunawain yun? Ibig sabihin, gawa lang mo ng mga technical, hindi talaga yan yung totoo. Putik yan, billion yun. Tapos, ano to, 5 piso lang, parang Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po calculator activity na lang po. Para hong base ulit sa opinion natin, parang natatangahan ako sa nangyari. Putik yan. Parang napaka-unprofessional naman, mamin. Tapos 200 ilang kahit 1 billion lang ito. Laking pera rin yan. wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Dagdag Ay, niya. Giit naman ni Soto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Agoy! Si Tito Sen na nagsalita nito. Paano na? Hindi pala pinahihintulutan yung ganyan. Base ulit sa aking pag-unawa, ang aking opinion, mga kaibigan, yung mga edit na nangyayari dun sa BICAM, yung mga lagay-lagay ng kung ano-ano man blanco dun, hindi pala kailangan ginagawa nung tinuturo ni Kim. Hindi pala pwede yung ganun eh. Pakinggan nyo ha. Ni Soto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Okay, tamo. So parang labag na naman sa konstitusyon yung ginawa nila. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa Parliamentary Rules at Procedures Workshop. So ibig sabihin hindi sila dumaan dyan? Tanong lang ha. Alam na nila pero kailangan baliin. Kailangan bumali sa rules. Tanong lang po. Some of legislators need to undergo Parliamentary Rules and Procedures Workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary. Ani Soto sa kanyang post nitong January 27. Unquote. By the way, visit na visit ang Senado, mga bossing. Visit na visit ang Senado dahil pinasahan sila ng bola kung kailan last 2 minutes na. Oo, kasi nga mag-e-election nga. Sabi nga ni Senator Bato, ang daya naman nila. Sila magka-campaign na, magtakbo-takbo na sila sa eleksyon. Salita-salita na sila, samantalang itong mga senador natin gusto pa nilang pagtrabahuin, no? Tapos ngayon, pinipressure sila ng mga makabayan at sinasabi na simulan nyo na yan. Nagalit ang Senado, mga gago pala kayo eh. Tarantado pala kayo, ang tagal-tagal na nasa inyo yan eh. Base ko sa aking pagkakaunawa, yung pagpapatalsik kay BP Sara, matagal na pala. Naalala nyo noon, dinidinay pa nila, di ba? Ipapasa nyo sa amin last minute, tas gusto nyo magtrabaho kami, putangin na nyo. Tagal-tagal na nasa inyo yan, di nyo nga tinrabaho yan, mga hayop kayo.
So nagkakaroon ngayon ng kiskisan. Ah, Nagkakaroon ng kiskisan mga bossing etong mga kongresista at saka mga senador. Siyempre, mga boss, nasira kasi yung pangalan noong 200 mahigit ng mga congressman na Oo. pumirma dito. Mantakin mo sa mga lugar nila, sa mga probinsya nila. alam nyo, maraming nagmamahal sa Duterte. Tapos, kayo mga pumirma, ilan lang kayo? Kahit sabihin mo 500 pieces pa kayo dyan eh. Sabi nila, lagpas-lagpas pa nga daw para lang matugunan yung pangangailangan para mapa-impeach si BP Sara. Kahit nga 1,000 kayo dyan eh. Kapag kayo pumirma dyan at gusto nyong tumakbo, lagot kayo sa mga botante. Kasi mahal na mga botante si BP Sara. Pwera na lang sa mga ugok-ugok na ayaw sa Duterte ha. Para sa akin lang naman, opinion ko lang yon. Dito lang tayo ha, dito lang. Kapag ka ayaw mo sa Duterte, sinabi ko na noon, mangmang. No, pero dun ka lang mangmang, pero sa ibang bagay baka nga hindi ka mangmang. No, pero pag sa ganitong bagay, nakasalalay dito ang Pilipinas, kapag ka iba ang binoto mo sa sarili mong pananaw, inirerespeto natin 'yan. Pero pananaw din namin kapag ayaw niyo sa Duterte, mangmang kayo. Ano gusto nyo? Anong gusto nyo? Patumbahin ng mga adik o yung mga adik magpapatumba ng mga inosente? Human rights? Anong nirereklamo ng human rights? Duterte. Pero yung mga nadideds, yung mga natutumba o yung mga nawawalan ng buhay ng dahil sa mga hayop na adik-adik na yan at illegal powder na yan. Ang hirap sabihin drogas. Puting powder, no? Bakit hindi nyo yan paimbestigahan lagi? Hina-highlights nyo lagi Duterte. Kapag ayaw nyo sa Duterte, ano pa man ang pupuntahan natin, mangmang ka. Yun lang. Sa ganitong usapan lang ha, ulitin ko, sa iba siguro okay ka, matalino kang tao. Pero dito, baka nga mangmang ka o hindi naman kaya, ayaw mo sa Duterte kasi mangungurap ka. Yun, base lang sa opinion ko, no? Nubo sila at sinisigawan sila ng pirma pa more. Oh, pirma pa more. Ba't sila binubo? Kasi nga gusto nila ang Duterte, samantalang kayo pumirma para patalsikin si si BP Sara. O, di ka mangmangan yung ginawa nila. Di ba? O, nasisira sila ngayon sa tao. Tapos election na. Hindi pa agad-agad may impeach kasi nga sa June pa. Eh kailan po yung election? May, di ba? Oh, durog. Nga. Oh. Yun lang, lahat ng ito ay base lamang sa aking opinion. Baka may pagkakamali ako, Correct me if I'm wrong. Sinisigawan sila ng Duterte. Duterte. Diba? Pantakin mo yan. Kaya ngayon, yung mga congressman ngayon, pinipressure nila yung Senado para yung galit ng taong bayan mapunta na sa Senado. Mawala na sa kanila. Siyempre, tatakbo silang mga kongresista. Yung iba dyan, na mga tapos na mag-congressman, tatakbo mga gobernador, mayor yan. Oh, at gigil na gigil yung taong bayan sa kanila. Ito naman, Barbers, akala ko ba boses ng sambayan ng Pilipino yung nire-representa ninyo? Bakit parang lumalabas, gigil na gigil sa inyo taong bayan? Nakikita nyo yung mga nangyayari sa Cebu. Oh, sa Cebu. Di ba si Risa pumunta doon? Tapos sabi, Duterte. Duterte. Laking sampal yun, mga kapatid, di ba? Oh. Tuloy tayo. O kagabi, nakausap ko yung Chuhin. Nung isa sa mga congressman dyan sa Cebu na pumirma. Down na down daw yung pamangkin niya. Dahil galit na galit daw yung mga taga Cebu, yung constituents yung pamangkin niya dahil pumirma siya. Same goes with dito sa Mindanao. Yung sa Davao del Sur, winawarak yung mga poster niya ng mga tao dyan. Dyan sa Dinagat Island, nag-iiyak na si Ecleo dyan. So Barbers, fake news ka. Kung merong fake news dito na dapat iniimbestigahan, ikaw yun. Sinasabi mo na kayo ang boses namin, hindi nyo nga kami pinapakinggan, pinapatay nyo nga yung boses namin. Sasabihin nyo na Oo nga, no? yung pirma nyo, boses yun. Pirma ng milyon-milyon Pilipino. Baka boses lang nila nasa Kongreso, di ba? Boses lang ng mga pumirma. Of course not. How can you represent us if kayo mismo yung gusto magpatahimik sa amin? Di ba pinapatawag nyo kami dyan sa TRICOM? Para patahimikin kami at
Babuhin kami dyan, bastusin kami dyan, makabawi kayo sa mga pang-uurat namin sa inyo sa social media at sa mga channels namin. Diba? Oh. Ano na kayang balita doon? Itutuloy pa kaya So, nila yun? paano mo sasabihin na pulso ng taong bayan yung ginawa nyo? Eh kung totoo na kumita kayo dyan ng 150 million kada pirma, kung totoo yun ha, tangina kayo lang ang kumita, kayo lang ang masarap ang buhay, tapos gusto nyo damay kami. Kapal naman ang mga mukha nyo. Grabe, ang lakas ni Boss Dada dito. Oo, kapal na mga pagmumukha nyo. Hindi ko sinasabing totoo yung 150 million na kumakalat na kinulim na na ibinayad bawat pirma, pero kung totoo yun, kapal naman ang mukha nyo, sinasabi nyo kami, kayong boses namin, tapos wala kaming balato. Magkano lang pinamimigay sa mga tao, sa mga akap at 5,000 pinakamataas. Sabihin mo na hanggang 10,000. No? X-tupad? 4,000, 5,000 lang pinamimigay, tapos dyan, milyon-milyon bumabaha. Ooh. Lakas ni Boss Dada rito ah. Nasaan ang mustisya? Mga kapatid, wala na ho tayong oras, no? Itutuloy natin doon sa kabilang channel natin. Maging ano ho tayo, mapagmatsyag. Huwag ho tayong magkakamali ng pagboto. Yung iba kasi, isang boto lang naman ako. Pag nagkamali, marami pa namang iba eh. Hindi. Kung lahat kayo ganyan mag-isip, marami yon. Kaya dapat ho, pag boboto kayo ngayon, piliin nyo yung totoo, piliin nyo yung tama. Piliin nyo yung may resulta. Yung nakikita nyo meron talagang ginagawa. Alalahanin nyo, maganda ang Davao City. Sino bang namamalakad dyan? Alalahanin nyo, 80% trust ratings ng ating Tatay Digong. Etong mga to, hindi pa natin alam kung may mga napatunayan na yung mga taga-kabila, yung mga lumalaban po sa mga Duterte. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Doon tayo sa kabilang channel ko, ilalagay ko po yan sa description kapag nakaabot po kayo dito. Maraming salamat po sa inyong panonood.